Wala na akong magawa kundi pagbigyan na lang siya. Hindi na namin kailangang magtungo pa ng silid nung mga time na yon. Ang mga boarders naman ay wala sa bahay. Kaming tatlo lang ang tao noon at pinatalikod lang niya ako sa sofa at nangyari na ang mabilisan naming tagpong dalawa ni James. Tama naman, siya ang tagal na naming natapos hindi pa lumalabas ang banyo. Si Donna nagpatuloy lang yon magkakasama kaming tatlo sa mga happenings. Nanonood kami ng sine ng sama-sama, lumalabas nagiinuman. Siyempre bawat may pagkakataon ay sumasalisi. Kami ni James hindi pala palaging Pasko. Totoo pala yon dahil isang araw ay natuklasan. Nido na ang aming relasyon muli kasi itong nagpaalam na pupunta sa tiyahin niya na nasa ospital at doon matutulog at magbabantay. At kami ni James ay kampante na naman. Inaya na naman ako nito sa silid nila Dino ni Donna, doon kami naglampungan. Subalit hindi namin naaasahan na bigla pala itong uuwi. Kahit nakalaka ang silid niya, ay may sarili naman itong susi. Inabutan kami ni Donna sa mainit na tagpo habang si James ay kumakain pa nung mga time na yon. Galit na galit si Donna, pinagsasampal ako nito sinabunutan, pero hindi naman ako lumaban sa kanya. Lumabas ako sa silid nila na naiiyak at nakabalot na lang ng kumot habang bit-bit ang aking mga damit. Dahil din sa komosyon, ang ibang mga boarders doon ay naglabasan sa mga silid nila. Kitang-kita nila yung part ng tagpo na bukas ang silid ni Donna habang pinaghahampas nito ang kanyang boyfriend na si James at ako naman ay lumabas ng silid habang nakatapis. Nang kumot at bit-bit ang aking mga damit. Mabilis ako nagtungo sa kwarto ko upang magkulong pero maya-maya lang ay lumalagabog na iyon ng ayaw ko yung buksan ay muling ginamit ni Donna ang sarili niyang susi kinaladkad. Ako nito na palabas sa kanilang bahay at ibinato sa akin ang aking mga kasuotan. Hiyang-hiya ako dahil ang daming nakasaksi sa ginawa ko, ang daming nakasaksi sa pag-iskandalong ginawa ni Donna. Hindi pa daw natapos ang lahat, natanggal ako sa trabaho. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Donna pero alam ko, malakas ito sa itaas para akong basang sisiw na walang mapuntahan, kaya umuwi na lang muna ako pansamantala sa aming probinsya. Hanggang dito na lang, Papa Berto, at huwag sana niyo kong pamarisan sa sino mang nakikinig dahil walang lihim na hindi nabubunyag. Huwag tayong mang-agaw ng kaligayahan ng iba dahil darating at darating yung karma. Maraming salamat po sa inyo, Papa Berto. Ako po ulit ito si Leslie ng Paco, Manila.